Amen. So, tayo manalangin bago tayo magsimula. Amen. Panginoon, salamat Panginoon sa fellowship. Salamat Panginoon sa napakagandang weather na iyong pinagpala mo kami. At salamat Panginoon sa pag-ingat mo sa bawat kapatiran na naririto. Ipagpala mo itong samahan na ito na maging isang napakagandang fellowship and bonding. And papasalamat kami Panginoon sa lahat ng iyong pagpapala, sa lahat ng iyong pag-ingat, pagbibigay kalakasan sa aming lupang katawan. Tunay na ikaw ay buhay sa bawat isa sa amin, O Diyos. At patuloy niyo pong gabayan kami sa araw-araw na aming pagsasama, araw-araw na move forward sa aming buhay na nai-apply namin, Panginoon, ang aming naunawaan, ang aming pag-ibig, ang aming um, samahan, Panginoon, na maging pagpapala, hindi lamang sa amin, Panginoon, kundi sa bawat isa na makasalubong namin, masamahan namin, at sino man ang makasalamuha namin, Panginoon, ay bigyan mo kami, Panginoon, ng um, kaunawaan na makita ang iyong galaw sa mundong ibabaw, anuman yung mga kaguluhan o di pagkakaunawaan na nangyayari. Ito labang lahat ay parte, Panginoon, ng iyong sa proseso, yung proseso na um, iniaayos mo, Panginoon, na bumalik sa dating Eden condition, Panginoon. Ano man yung mga sakuna, ano man yung mga pagsubok, ano man yung mga pinagdaraanan, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay pinapakita mo sa amin na wala pong aksidente, Panginoon, kundi ikaw ang siyang may hawak ng nangyayari sa lahat. At ito po ay iyong ginagawa upang maging aral at kalakasan at maturity sa bawat isa sa amin. Inadalain ko po, Panginoon, mga pangangailangan ng bawat isa. Ikaw, Panginoon, siya mag-bless. Ingatan mo, Panginoon, sila si Sir Leah, si Sir Linda, sa kanilang pag-uwi. Ingatan mo sila sa kanilang pag-travel. Gayon rin sa bawat isa na naririto, ano man yung mga pangangailangan. Patuloy niyo pong i-bless si Pastor Edlayo. Palakasin mo, ibayong ang kanyang katawan, kasikasigan, at ang kanyang um, kagalakan sa iyong spirit na ginagamit mo siya tuloy-tuloy sa lahat ng mga activities, tulong sa kanyang kapwa, tulong sa kanilang lokal na pamahalaan, sa mga kanyang mga contribution, paggawa ng pagbibigay pag-asa sa mga taong minsan minsan naligaw. Salamat Panginoon na ikaw Panginoon siyang nag-bless. Patuloy niyo pong i-bless siya Panginoon. Ngayon din si Brother Alex, si Sir Rebecca sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga activities, especially sa kanilang mga anak, i-bless mo, ingatan mo bawat isa sa kanila, Panginoon. At anuman yung mga pinagdaraanan ay sana ay deadline ko po, Panginoon, at alam ko na lahat ito ay may re-reconcile back to you sa pag-unawa namin sa galaw ng iyong spirit. Gayon rin, pagpalain mo rin si Sir Jinky, Panginoon, sa kanilang activities. Gayon rin sa pag-bless mo ng continuous healing para sa ate ko, sa aming pamilya, sa lahat ng mga narito, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, at patuloy kami, always kami nagpapasalamat sa iyong safety, sa iyong protection, sa iyong pagpapala, Panginoon. Na ikaw po, Panginoon, siyang um, nagmamanifest, nagbe-bless, at nagbibigay. Tunay na ikaw ay buhay sa bawat isa sa amin at gabayan mo, Panginoon, yung maliit na lingkod upang mabuksan ang unawa na ito ngayong araw na ito
upang lalo namin ma-appreciate, makita at sa buhay ang mga naunawaan namin, makita na ang iyong kaunawaan, ang iyong sa aming pag-unawa sa iyong mga salita ay hindi lamang ito nagtatapos sa unawa, kundi ito po ay nagma-mature at naging progress sa pamagitan ng gawa. At lahat ng ito, sa kalagitnaan ng gawa at pananampalataya, ito ay ginagawa namin sa pamagitan ng pag-ibig. Makita namin na wala pong sayang, wala pong nawawala, kundi lahat ito ay parte ng aming proseso dito sa pagpasok namin sa iyong golden age, Panginoon. Golden age of spirituality. Nakikita namin ang operation ng Spirit, na pag-ibig, ng paglantad ng katotohanan. Lahat ito ay parte ng plano mo, Panginoon, at kami lamang ay hahawak. Minsan ay hindi namin naunawaan kung bakit maraming kaguluhan, maraming nangyayari sa buhay namin. Pero kami hahawak sa iyo, Panginoon, sa iyong pagpapala, sa iyong pangako, at alam namin that all things work together for good, at lahat po ay may apply namin sa pamagitan ng aming activities, sa aming work, sa pamagitan ng pag-ibig ay nagmamanifest ang aming pananampalataya maging realidad. Kaya Panginoon, lahat na ito ay aming samot dalangin sa matamis at dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen. Panginoon, amen. So, punta tayo sa slides natin. Amen. So, ang title ko today is Works of Faith Through Love. No? Makita natin po na kailan natatapos ang pag-aaral o pag-unawa sa salita. Kung yan po ay naitatawid natin sa paggawa. Amen? 'Di ba sa totoong buhay, 'di ba? Hindi naman na habang tayo nag-aaral, habang tayo ay pumapasok sa eskwela, 'di ba? Mapa-grade school man, high school, o anong grade o anong college man, 'di ba? Aminin natin, yung pag-aaral, aral lang 'yan. Pagkatapos ng klase, 'di ba? Nag-aaral ka pa rin ba? Maaaring konti lang nag-aaral ka, pero nag-aaral ka para lang pumasa, para lang lumagpas ka lang dito sa iyong grado. Pero kadalasan ay wala doon ang puso mo. Amen? Hindi nagiging realidad ang mga pag-aaral natin. Nakikita natin yan sa pag-unawa natin sa Biblia. Diba? Lahat, all throughout, nung nag-aaral ng mga Biblia, anong aral nila? Pero, diba, preach ng Bible verse, ng kabutihan ng Panginoon. Pero, pagdating ng gawa, parang iba. Parang iba. Na makita-kita natin, dapat sana ay pinaiiral natin ang pagbigay natin, ang salita natin ng mga ano yung gospel? It is the good news. Amen? Good news na spiritual. Pero pagdating sa taong yung convert natin, ang bungad natin, 'di ba? Babasahin natin sa Biblia nakasulat, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay makasalanan.
lahat ay walang isa na gumawa ng tama. Na 'di ba yung pagkondena, maaaring hindi mo sinasabi na kinokondena mo sila, pero ang dating ng iyong preaching, yun na yun. Bakit? Kasi kailangan 'di ba, kailangan gusto natin na maligtas sila para aminin ng isang tao na kailangan niyang maligtas, kailangan ipamukha mo sa kanya na siya'y makasalanan. At nung intention natin noon, wala namang mali, eh, kasi gusto talaga natin makaligtas ng tao talaga, eh, 'di ba? Hindi naman tayo naghahabol ng, paramihan ng tao sa fellowship. Pero nakita natin na yung paraan ng pag-deliver parang hindi tama, amen? Naging ang ang pang-engganyo mo sa tao para siya'y mag-convert ay ano, takot. Tinatakot mo sila. Kapag hindi ka nagpa-convert, impyerno ka. Oh, 'di ba sabi niya, kapag tinanggap mo si Kristo, ika'y magiging malaya. Kung kailan ka naging malaya, kailangan mong mag-confess ng sins mo, kailangan magbautismo, kailangan pumunta ka ng kailangan. Tapos sabihin mo, tunay na kalayaan. Nang malaman-laman natin, 'no, ang tunay na kalayaan ay, ang pag-unawa mo, amen? At ang importante nito, nagagamit mo yung tunay na kalayaan sa kabutihan. Bakit? Sapagkat lahat po ng, creation ay naging creation ng dahil sa pag-ibig. Kailanman ay wala pong nagkre-create na kasamaan na sabihin mong nanggaling sa 'di ba, yung pinag-ugatan nun ay galit, poot, pareho lang pala yun ano? Galit, ah, ah, 'di ba, ano man yung contrast, 'di ba? Walang maigagawa o walang nagiging productive kapag ini-entertain mo palagi ay contrast. Subukan niyo, 'no, subukan niyo na, magiging productive ako pero puro kutya ka dito, kutya doon. Sabi, dapat itong mga kasamaan na nangyayari sa gobyerno, itong mga yun, ito bagamat totoo, pero pinalalaki mo ang mga bagay na hindi magiging productive, amen? Kaakibat ng pag-expose sa anumang mga hindi tama ay dapat ipinaiiral mo kung paano siya maresolba. Importante ang pag-expose, yes, importante. Pero mas importante ang pagbabago galing sa 'di ba, hindi tamang gawa, amen? Sapagkat kung hindi tayo magbabago, 'di ba? Tatakbo, taon, dekada, 'di ba? Walang pagbabago mangyayari. Nakita natin, 'no? Ang mga politiko kapag palagi ka na lang sasalalay, um, I mean say magde-depend ka lang, 'di ba, sa pangako ng politiko o ng tao o anuman kung hindi sentro ng kanilang buhay si Kristo o hindi hindi namumutawi ang kabutihan sa tao, wala, 'di ba? In the long run, hindi magiging productive. Kaya nga tayo tinuturo ng ating present move, 'no, na
Saan ang totoong pagbabago manggagaling? Sa gobyerno ba? Sa mga leaders ba? Sa mga spiritual na tao ba? Sa mga propeta o anuman? Ang pinakaimportante na maging realidad mo sa buhay mo, ang pagbabago ay manggaling sa iyong sarili. Yun ang pinakaimportante. Amen? And sikapin mo lang na magbago at huwag ka magpapaapekto palagi sa mga lagi natin naririnig. Amen? Lagi natin palaging na-influensya kasi madalas parang minsan kapag sabi natin, "Oh, ginagawa naman ito. Sige na nga, gusto gagawin ko na rin." Parang ang bilis sumunod sa mga gawain na baluktot, na hindi tama, kasi karamihan ginagawa na walang kahirap-hirap. Pero alam ba ninyo, sa mga accomplishments natin sa buhay, 'di ba? Ang pinaka-meaningful at talagang masasabi mong talagang maganda at ah, parang nag-stay sa iyong kapagkatao ng mas matagal ay ang mga bagay na pinaghirapan talaga. Amen? Na mga bagay na alam mo na hindi mo kailangang mahiya. Amen? Sa pagsabi. Ito. So, I try my best, no, na sana yung mga nai-she-share natin, naituturo natin, naibibigay natin dito ay sana ay maging realidad sa atin. Amen. At nakikita ko naman yung realidad ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Amen. Pero maging laliman pa natin ang ating relationship sa spirit. Sapagkat yun na naman totoong nature natin eh. Hindi ang totoong nature natin ay hindi laman lamang. Amen? So, kapag sinabi kong hindi totoong nature ang laman lamang, lahat kasi tayo nakafocus palagi sa mga material, sa mga nangyayari sa katawan, di ba? Na makita-kita natin, alam nyo, kapag nag-focus tayo sa spiritual na tayo, pati ang laman susunod, pati ang material susunod. Amen? Nakita natin, nung si Kristo, nung siya ay nagutom, di ba? Pero nung nakipag-sharing siya, alam niyo yung revelation talaga na lumantad, di ba? Yung nakapag-sharing siya doon sa babaeng Samaritana, di ba? Nung dinalhan siya ng pagkain, sabi niya, busog na ako, nakakain na ako. Nagtaka yung mga disciples, sino nagbigay sa kanya pagkain? Pero yung spirit, alam niyo kapag nainganyo kayo, talagang nag-move ang spirit sa iyong revelation, na nakita mo sa sarili mong gawa, yung mga naririnig mo lang, na i-apply mo at na-appreciate mo yung gawain na yun, it resonates with you. Nagiging fulfillment ka sa scripture na alam nyo ba na sa dami ng mga propeta at mga biblical heroes ng lumang panahon, kung gaano nila kaasam-asam yung fulfillment na yon. Tapos sa time natin, na-fulfill siya. Sometimes simple lang ginagawa natin, pero na-fulfill natin yon. And yet, hindi natin na-appreciate kasi ang hinahanap natin ay yung makalumang kaisipan. Ano yung mga makalumang kaisipan? Gusto natin,
makakita ng milagro, gusto natin makapagpagaling tayo ng may sakit, gusto natin mga, di ba? Parang gusto natin yung mga iba yung hinahanap mo. Pero kung nanamnamin mo yung mga simpleng bagay, makikita nyo yung manifestation sa buhay natin bawat isa. Di ba? Naalala nyo, di ba? Gusto ko nga i-share to eh. Nung nasa si Pastor Beber, saan siya? Antipolo ba? Nung nung minsan dinalaw namin si Pastor Beber, tapos tumawag sa akin si Sister Rebecca, nagpapa-pray. Tapos di ba nag-pray tayo sa telepono lang. Sabi ni Pastor Beber, pwede pala yun? And amen, gumaling. Hindi naman sa pagyayabang ako, pero yung operation ng Spirit, nakita ninyo, it's so blessed tayo sa present moment na ito. Yung move ng Spirit is so free-flowing. But we sometimes take it for granted. We take it, di ba, parang isang tao. Alam niyo yung take it for granted. Sabi ko pala, in-example ko palagi. Yung baga mo, na nakakahinga ka, nagamit sa sarili mong baga. Always in-example ko ito. Kasi araw-araw nagigising ka, na nakakahinga ka sa sarili mong baga, sarili mong lungs. Ang daming mga pasyente ngayon sa ospital na kailangan nila tubuhan kundi mamatay sila kapag walang machine na nagpapump sa baga nila para huminga. Tayo araw-araw, we take it for granted. Mabilis tayo magalit, hindi tayo na-appreciate. Nakita ninyo, mga kapatid, we are so blessed. Amen? We are so blessed. Ngayon, namnamin mo yung blessing na yan. Amen? Sapagkat pag namnam mo ng blessing yan, kahabang ina-appreciate mo yung mga simpleng mga miracles sa buhay mo, yan ang paraan ng Spirit para mag-manifest pa ng more blessings. Amen? Sabi ko nga palagi, alam niyo yung pagtulong natin sa kapwa, it is a reward in its own. For the mere fact na nakakatulong ka sa kapwa mo, di ba? Bakit ka nakakatulong sa kapwa mo? Minsan na mapaisip ka, kasi ako'y pinagpala, kaya nga ako nakakatulong sa kapwa. Minsan isipin mo, hindi marami kang problema, wag mo nang alalahan yung ibang tao. Mag-concentrate ka sa mga problema mo, sa sarili mo. Dapat ganun ka, dapat, di ba? Pero nakita natin, no, na it is always blessed ang giver more than the receiver. Always yan. Kahit na walang-wala ka, kahit nagsakripisyo ka, hindi mo alam bakit. Bakit isang kusing na nga lang, panghapunan ko sana, bakit ka pa hinulog doon sa donation box? Pero ikaw pinagpala. Amen? May leading yan. I-appreciate natin. At yung nga, idamnamin natin yung essence ng lahat ng mga kabutihan nangyari sa atin, na ito ay maging daan para ito rin ay ating maibahagi sa iba at ma-fulfill natin ang scripture sa ating buhay na sa pamagitan ng pag-ibig, sa pamagitan ng pagbuhay natin para sa iba, ay ikaw ay may eternal na buhay. Yan ang patunay mo. Hindi mo kailanman kailangang magpagal. Wala kang kailangang gawin para sa iyong eternal life. Bakit? Sapagkat ikaw yan. For the mere fact na buhay ka, ikaw ay may eternal life. Hindi mo kailangan pagtrabahuhan, hindi mo kailangan paghirapan. Amen?
Pero yung mga resulta ng ginagawa natin, mga decision makings natin sa buhay na ibabaw, yun, lahat yun, may results at merong consequence yun. Amen? So, punta tayo sa unang basahin natin, no? Sa James chapter 2, verse 8 to 10. If ye fulfill the royal law according to the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself. Ye do well. Di ba sabi ni Kristo, yung suma total ng lahat ng kautusan ay mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at mahalin mong iyong kapitbahay katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Bakit dito sabi ni James, yung royal law, according sa scripture, ay thou shalt love thy neighbor as thyself. Hindi niya sinabi, love thy God with all thy might, with all thy... Diba? Kasi yan, nag-progress siya. Nag-progress siya ng panahon ni Kristo na nung ni-share ni Kristo, mahalin mo sarili mo, mahalin mo ang iyong kapitbahay, paano mo mahalin ang sarili mo. Dito, pagdating kay James, nag-focus na lang sa pagmamahal sa iba. Amen? Kasi nag-progress ang mensahe. Amen? Ganoon din sa ating bawat isa. Habang nagpo-progress ang mensahe, nagiging mas mapagpala, nagiging isang malaking pagpapala kapag ikaw ay nakakapagkawang gawa. Yan yun eh. Thou shalt love thy neighbor as thyself eh. Naging mas pagpapala. Kasi nga, ito po ay exercise natin kung sino ka talaga. Diba? Sabi ko, ikaw ay may eternal life. Hindi mo kailangang pagtrabahuhan. Pero, ito ay manifestation ng eternal life mo. Ang alin? Ang pagtutulong at pagbubuhay mo para sa kapwa. Amen? Yan ang ebidensya mo. Hindi mo kailangang ipag-announce o hindi mo kailangan palaging meron nakasulat. Diba? Yan po ang ebidensya na kailanman ay hindi mo kailangan ng anumang validation. Amen? But if ye have respect to persons, ye commit sin and are convinced of the law as transgressors. Kapag, diba, sabi niya, if you have respect to person, anong respect to person? Yung mga pili, yung mga taong nirespeto natin. Yung mga mayayaman, uy, saludo tayo. Kung ano magandang gawa, ginagawa natin. Pero yung mga gusgusin, yung mga taong grasa, parang kulang na lang eh, pagdirian mo eh. Diba? Amen? Kasi yan ang problema doon sa yung kausap ni James. Kaya sinasabihan niya sila. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Amen? So kung papaano, share tayo, isila sa kautuparan natin yung naunawaan natin, especially sa mensahe natin ng Love Divine ngayon. Amen? Bawat instance natin na parang pakiramdam mo, kasi iba yung ina-apply mo ang present na understanding na ito pabor sa ibang tao. Ang problema, di ba, ang nakakalungkot, yung ibang tao na nakakaunawa sa present mood ng spirit ngayon,
'Di ba? Nagre-reveal siya ng mga mga revelation, no? Mga malalim na kaunawaan. Pero ang focus nun ay tumuturo palagi sa sarili niya, na siya yung marunong, siya yung kailangan sundin, makinig kayo palagi sa akin, 'di ba? Dapat ay gawin natin na hindi tayo naghahanap na credit sa atin. Amen? Kasi for the mere fact na nakakapag-share ka, nakakapag ah, nakakapagbahagi ka ng mga revelation sa ibang tao, ay ebidensya na yon at reward yun sa iyo. Kaya nga ikaw ay really blessed na kaya nga nakakapag-share ka. At hindi mo kailangan parang palaging pinapakita na ikaw yung kailangan pakinggan ng tao. Kailangan ikaw palagi. Amen? Pero yung nga, yung pag-atid natin ng mensahe, napansin ninyo, palagi ako, kapag nag-share ako, sabi ko, kung merong man akong pinapatamaan man, di ba, sabi ko, wala akong ibang pinapatamaan. Sarili ko rin. Amen? Sabi ko, paano ko magpaparinig sa ibang tao na hindi ko naman alam yung buong storya ng taong yun, di ba? Minsan kasi nagbibitaw tayo, may mga tatamaan. Lahat naman tayo natiyatamaan, eh, 'di ba, ng correction. Pero ang kaibahan ngayon ay wala po akong pinapatamaang ibang tao kundi ang sarili ko, sapagkat yan ang experience ko. Amen? At hinihimay ko lahat ng experience kong yan para as much as possible maging aral sana sa ibang tao. Amen? Kailanman ay wala po akong shine-share na naka-focus sa akin. Bagamat minsan shine-share ko yung mga quotes ko, gano'n, kasi yun ang pinaghuhugutan ko. Pero always, ang credit ko palagi ay sa Spirit. Amen? Because it is the Spirit that gave inspiration. But if you are going to look at it, di ba? Sino ba ang Spirit? Sino ba ang Panginoon? Ngayon, nagfo-focus tayo doon, sino ba ang Spirit? Ako. Nagfo-focus tayo doon kasi nagbi-build tayo ng confidence sa sarili natin para matanggal sa iyo ang mga ah, kahinaan, yung mga doubt, yung mga alinlangan, yung mga inferiority complex. Sabi nga ni Bardon, tinatanggal natin yung mga complexes sa atin. Kasi nga, yung mga alinlangan natin, yun rin ang nagsusupil sa spirit mo sa revelation na pagbigay mo ng spirit o pag-exercise mo sa pagiging spirit being mo. Yung sabi ko, minsan, kapag naubo ako, ay, naku, baka may TB na ako. Minsan sumakit ulo ko, naku, mamaya may aneurysm na ako. Na, yun tayo sa takot natin sa kamatayan ng lupang katawan na ito, doon nababaling yung attention natin. Pero bakit sa sinasabi ko lagi dito, sinishare ko? Sabi ni Kristo, ako ang may, diba? Lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa ay nasa akin. At hawak ko na ang susi ng kamatayan at impyerno. Kasi ma-analyze tayo, sino ba si Kristo? Sino ba? Diba? Kung mag-aalinlangan ka sa doon, hindi ako si Kristo. I want to be Christ-like lang. Yan yung inferiority complex na nagsasabi sa iyo na hindi karapat dapat, ikaw ay hindi tama na sabihin mo na Kristo ka, di ba? Doon
lumalabas, alinlangan, then out of yung alinlangan, yung stress, yung kahinaan, yung inferiority, na mahina ka, tapos doon nagsisibol na yung mga karamdaman, ano man. So, binabawi natin na kukunin natin yung kapangyarihan na kung sino tayo, at sabi ko nga, tinatanggal ko na sa akin ang takot sa kamatayan. Bakit? Kasi nga, kaya ako tinatanggal yung takot sa kamatayan sa aking sarili para anuman yung pinagdaanan ko, hindi ako nakafocus sa laman. But kung mamatay ako. Oo. Pero hindi ko wawaldasin ang opportunity ko na nandito ako sa lupang ibabaw. I will try to eat healthy. I will try to do what is right. But if despite those things, kinapitan pa rin ako, whatever mangyari, hindi ako magpapadala doon sa St. Thomas. Kundi ako'y hahawak sa pananampalataya na hanggang ako'y may papel sa lupang ibabaw, gagaling ako. At kung tapos na papel ko, kahit na anong gawin ko, kahit na anong vitamina kainin ko, kahit na anong healthy food gawin ko, kainin ko, kung oras mo na. Di ba? Akala nun malunod lang ang tao sa malalim na tubig. Meron ako nakita, may nalunod sa isang basong tubig. Hindi ka mo focus doon. Amen? Focus ka kung sino ka talaga. Amen? Ako si Kristo. So, ito ang mission ko na makapag-share, hopefully magandang maging example, hopefully na ako ay mag-improve sa aking sarili. Araw-araw mag-workout ko yan. Kasi araw-araw nakikita ko mga kahinaan ko. Amen? And yet, this is me. Ako si Kristo sa katauhan ni Felix na maraming kahinaan. Pero sa bawat pag-reveal ko ng kahinaan na yun, alam ko kung ano dapat ko i-improve. Kaya ako nagiging parang na-share. Amen? Na-share natin sa bawat isa. At maaaring malay nyo, mamaya kapag nagbigay kayo ng mga saloobin, maging tulong rin sa akin. Di ba? Not necessary na yung sinabi ko, yun lang ang susundin. Wala na tayo doon. For now, di ba, ang alam natin, ang daloy ng Spirit, ang kaunawaan at revelation ay dumadaloy sa lahat ng lahat. Amen? Kaya yung pag-share ko, tapos nakapag-rinig ako ng mga saloobin ninyo, i-analyze ko yan. At minsan yung iba nakakatulong din sa akin. Na minsan yun yung gagamitin ko, pang susunod ko naman ang pag-mensahe. Amen? So tuloy-tuloy tayo. At nai-apply natin. Lamang itong aral, tapos pagkatapos ay tapos na. Amen? Maging realidad sa atin ang spiritual na bagay na ito. Ikaw ay higit pa sa pagiging tao. Ikaw ay spiritual na tao. Amen? So dito, whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Sa mga, diba, sobrang sarado sa kautusan na gusto nila maging absolute yung kautusan, pero sila mismo, ang dami mong napupuna, pero alam na natin yun. Amen? Na kailanman ang kasulatan ay may hangganan ng kasulatan. Na kapag tayo ay umabot sa ating maturity, then yung kasulatan, we can go beyond yung kasulatan na yun.
Amen? So dito sa James chapter 2, verse 12 to 16, sabi ito, so speak ye, and so do, as they that shall be judged by the law of liberty. For he shall have judgment without mercy, that hath shown no mercy, and mercy rejoiceth against judgment. What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith and hath not works? Can faith save him? If a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, depart in peace, be ye warmed and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body, what doth it profit? Diba? Kahit na buong buo yung pananampalataya natin, pero kung wala tayong gawa, walang saysay ang pananampalataya. Amen? Ano man yung mga yan ang law of liberty. So speak ye, and so do, as they that shall be judged by the law of liberty. Ano yung law of liberty? Yan yung kalayaan. Malaya. Ma-realize natin na kalayaan ay makapangyarihan, na siya mismo yung kalayaan na yun, ang siyang pinanghahawakan natin. Amen? And he shall judge, for he shall have judgment without mercy. Isa alam niyo yung kalayaan na yun. Minsan kasi tayo, sa sobrang laya minsan, naabuso natin yung kalayaan na yun. Okay? Kaya kailangan palagi mag-ingat tayo sa pag-exercise natin ng kalayaan. Na yung kalayaan natin, nagiging judge natin yun para sa ibang tao. Na minsan sabi natin, bakit yung taong yun? Hindi yan ang gawin niya. Tamo ako. Diba? Kinukumpara mo na hindi nag-compare tayo. Na hindi naman tama na mag-compare. Sa pagkatang bawat isang tao ay kanya-kanyang gawa, kanya-kanyang katawan. Iba-iba ang talento ng bawat isa. Iba-iba ang kalakasan, kahinaan ng bawat isang tao. Pero yung mga tao, palagi na lang, no, kung ano-anong sinasabi, ay huwag natin tularan. Importante, nakikita mo yung attitude niya, so nakikilala mo, sa sabihin mo, hindi ako yan. Amen? At yun ang maganda, hindi ka nagre-react sa anuman yung mga naririnig mo lang na hindi tama. Hindi tayo reactive, kundi tayo ay observer. Inoobserbahan mo, at doon ka pulot ng aral na ito ang inaasta niya na hindi tatay sa akin. Ito ang gagawin ko. Amen? Diba yung example, diba sa akin, nakita ko yung pamumuhay ng magulang ko, ng ate ko, sabi ko, ayoko matulad sa ganun. Ayoko, pero syempre, bawat isang tao, kanya-kanya magandang practice. Dahil lalo sa pagkain, maaaring pagkain na siyang nagbibigay ng karamdaman sa sobrahan. Diba? Nakita ko yan. Sabi ko, hindi ako gagawin sa kanila. Kaya, maingat ako sa pagkain ko.
maingat ako, tapos nilalamnam ko rin, kunyari kumakain ako ng gulay, di ba? Mas masarap yung gulay na kung ano yung natural na lasa niya. Hindi yung natural na maraming pampalasa, di ba? Sa pamagitan nun, na nagdesisyon ako na hindi ako gagaya sa kanila. Diba? At nung malaman naman natin na ako si Kristo pala, kaya kong mag-decide sa sarili ko na yung karamdaman na for the longest time, sabi, pasa-pasa. Kasi magulang mo, may ganun. Kasi magulang mo, may ganun. Hindi. Sa akin, pagputuloy ko na yan. Hihinto yan sa akin. Pagawa ko ng paraan, titignan ko, ano yung pagkain ko, pag-exercise, o ano man, di ba, na-observe mo, gumagawa ko ng paraan na ang kumpara sa'yo na hindi matulad sa mga nakita mo sa ibang tao. Amen? Hindi, I mean to say, porket ang magulang mo ay merong itong karamdaman, na, oh no, eventually magkakaroon din ako ng lahat ng yun. Huwag mong angkinin. Huwag mong tanggapin. Amen? Kaya mo sa pananampalataya, sa pamilya kung ano yung discipline na ilagay mo, gawin mo, ano man kainin mo, ano man inumin mo, ano man exercise mo, di ba? Kaya mong gawin na umiba. Hindi porket ang magulang mo meron yan, ay magkakaroon ka niyan na hindi maganda sa buhay. Diba? Kunyari, sabi, magulang ko merong high blood, merong diabetes, merong ako nakuha ko high blood. So sabi si Josie sa akin, tama na, wala ka ng ibang, ayun na, i-inherit sa magulang mo, tama na yan. So, bawat kain ko, bawat yung ko, i-research ko, o ano ba yung karamdaman na yun, ano ba yung mga pag-abuso sa katawan mo, na maaari, ay pag-diet mo, di ba, ano ba, exercise mo. Tapos, gagawa ka ng paraan para hindi na mag-manifest sa lupa mong katawan yung ibang karamdaman pa. Amen? And even yung high blood, kaya mong ma-resolve yan. Nasa diet lang yan, nasa pagkain. Amen? So, di ba, ito yung nawa natin sa mensahe. Ini-empower ang bawat isa sa atin. Yung meron kang say sa buhay mo. Hindi porket sa genes nyo, meron yung karamdaman na yan, ay automatic magkakaroon ka ng karamdaman na yun. Eh, syempre sabihin mo, ay magkakaroon din pala ako doon. Mag-enjoy lang ako. At doon nag-enjoy ka sa pagkain, sa inumin, yan, nagkaroon ka nga ng karamdaman. Nakita niyo yung pattern? Nakita niyo? Pero itong mensahe tinuro sa atin, meron tayong say sa ating sarili. Merong paraan ng pagbabago. Diba? Sino nagbago? Yung mga tao sa paligid ko? Yung mga tao nagluluto sa bahay namin? Hindi. Ang nagbago ay yung taong kakain. Diba? Ako ang nag-desisyon sa buhay ko na ako yung magbabago. Hindi yung aaway ko ng misis ko, kailangan ito lang lutuin mo. Diba? Hindi. Ang pagbabago ay nanggaling sa akin na decision ko sa buhay ko na hindi ako susunod sa mga yakap nila, sa mga hindi magandang mga practice para ako ay maging healthy. Amen? Sa pagiging healthy mo, mas enjoy ka sa buhay. Mas enjoy ka makipag-bonding, makisama, diba? Na wala kang iniinda na sakit. Amen? So, itong unawa natin, kailangan sa buhay mo. At habang isa sa buhay mo yan, meron kang say sa sarili mo. Pero, Pastor, marami ako naramdaman. I-work out mo unti-unti. Research ka, pag-aralan mo sarili mo katawan,
Tapos alamin mo anong mga pagkain na parang hindi maganda o alam nyo, kahit na anong healthy na pagkain, kapag sobra-sobra mong kinain din, hindi rin maganda rin. Kaya kailangan lahat babalansin natin yan. Pero isang bagay na importante, ang tubig. Tubig. Dalas-dalasan natin uminom ng tubig. Amen? Kung kaya mo mag-8 glasses, 8 glasses na. Napakaganda. Kasi alam niyo, sabi ko, yung dialysis, yung problem sa kidney ng ate ko, nangyari yan dahil hindi siya masyado umiinom ng tubig. Ngayon, kung nagkaroon ka ng kidney, nagmamanas siya kapag uminom ka maraming tubig. Kaya bawal siya uminom ng maraming tubig. Sabi ko, ang ironic, no? Yung tubig, nung, iba noon, na ayaw mo uminom ng tubig, pwede ka uminom ng maraming, pwede ka uminom. Ngayon na, kung hindi na lang ang pwede uminom, gusto ko uminom ng tubig. So sana, sabi ko, sana naman pala, na in-observe ng tao na pag-inom ng tubig, kasi yung tubig nakakapag-ugas ng yun Kaya sabi ko, itong problema sa kidney, na nagiging bawal na uminom ng maraming tubig, kaya mong ma-prevent yan kapag in-observe mo na uminom ka palagi ng tamang dami ng tubig. Yun lang yun Amen? Amen po ba? So, di ba? Hindi yung, alam nyo, magandang revelation, magandang spiritual, yes. Pero alagaan mo rin ang katawan mo kasi paano ka mag-enjoy sa fellowship kapag marami ka iniindak na sakit rin, di ba? Pero ano man, na saan wala i-share ko nga po para sa ating lahat. Amen? Ano man yung pinagdaraanan ng bawat isa ay i-appreciate natin yun. Amen? And as much as possible, sabi ko nga, gusto ko maging example. So dito, so huwag natin kalimutan, especially yung mga araw na mainit, kung kaya mo pa uminom na mas marami pa. Diba? Yung iba nga, nabibigla ako, ang daming uminom. Yung lalo mga tricycle driver, ang dami. Dami yung tubig na iniinom. Alam mo yung mapagpala talaga kayo kapag kayang-kaya sa inyo. Lahat na yung mga katulad ko, parang may konting problema na minsan kapag sumusobra, parang meron ko naramdaman. Pero sabi ko, tuloy lamang tayo. Amen? Wala po imposible sa Panginoon. Kasi minsan yung mga karamdaman na yon, hindi ninyo alam, yung spirit, yan ang paraan para i-reset ka. Minsan kasi ang tao, kapag walang problema, na naaabuso natin sarili natin. Paalala, yes. Diba? Bakit si Job? Diba? Tingnan natin yung mga maraming pinagdaanan. Pero hanggang sa huli ba? Binigo ba sila ng Panginoon? Hindi, diba? Sa huli, babawi at babawi ang spirit sa buhay mo. Amen? Huwag lang tayong manghinayang. Huwag lang tayong manghina. Amen? Malay mo, proseso mo lang yun. So dito, tuloy tayo sa pagbasa sa James chapter 2, verse 17 to 23. Even so, faith, if it hath not works, is dead, being alone. Yeah, a man may say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by
my works. Diba? Kung naisa sa buhay natin ang mensahe, ang preaching, ang mga nakasulat sa Bible, diba? Sila, alam nyo, ang dami yung kilala na tao, tanyag, nabibless sila palagi kapag nagbabasa sila ng scripture. Diba? Nababasa nila, na-appreciate nila. Nang nakikita natin na bukod tayong pinagpala, kasi sa atin, nagiging buhay ang salita. Amen? Hindi na ito na pakinggan na salita, tapos ang ganda pakinggan kapag binabasa natin ang scripture. Nakita niyo yung weakness? Na yung parang limitasyon na ginagawa nila sa sarili nila. Yung appreciation, yung pagnamnam nila sa mga magandang salita na yon ay makukuha lang nila kung binabasa sa Biblia. Pero hindi nila nakikita, araw-araw may magandang nangyayari sa buhay nila. Pero mas binibigyan nila ng bigat ay kung ano yung nasusulat. Tayo, bigyan natin ng bigat ang mga magagandang nangyari sa atin kasi nakikita natin, nagiging realidad sa buhay natin ang mga bagay na nababasa lamang ng iba. Amen? Thou believest that there is one God, that doest well. The devils also believe and tremble. But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Seest thou how faith wrought with with his works, and by works was faith made perfect. And the scripture was fulfilled, which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Nakita natin, di ba, nung panahon ni Abraham, nung sinabi niya sa anak niya, si Isaac, na tayo'y pumunta sa bundok at tayo'y mag-aalay sa Panginoon. Kailanman ay never nag-alanganin si Abraham. Habang sa lahat ng proseso ng paghanda, paglalakbay, tinatanong palagi ni Isaac si Abraham, Tatay, maghahandog tayo sa Panginoon. Dala ko na yung mga kahoy. Nasaan yung alay? Di ba usually kapag nag-aalay ka, may hayop? Mula sa preparasyon hanggat sa paglakbay nila sa ibabaw ng bundok, wala silang dalang hayop. Tinatanong palagi ni Isaac kay Abraham, Tatay, nasaan yung handog natin? Ang palagi sinasabi ni Abraham, God will provide. God will provide. Kahit na wala. Yung pala kausap na pala niya, yung handog na yan. Hanggat sa nakahanda ng altar, nakahanda lahat ang susunugin, at sinabi ni Abraham kay Isaac, ang sabi ng Panginoon sa akin, ikaw ang iaalay ko. Tumakbo ba si Isaac? Nagpahabol sa tatay niya? Subukan mo ngayon. Magpatayan kayo mag-ama. Panampalataya. Faith is the substance of things
hoped for. Ano yung substance? Laman. Substansya. Yung mga, ito, cellphone. Alam mong cellphone siya kasi nahawakan mo, nakikita mo, alam mong cellphone siya. Yung sabi ko, cellphone, wala akong hawak. Di ba? Walang maniniwala sa iyo. Ito, cellphone to, maniwala ka. Wala kang hawak, walang nakikita, walang substansya. Ngunit ang pananampalataya ay, di ba, substansya ng bagay na iyong inaasam-asam. Yan ang faith is the substance of things hoped for. Pero mo, you're hoping for something that is not there. Faith is the evidence of things unseen. Ha? Ebidensya pero hindi mo nakikita. Anong klaseng it defies logic? Kung lohika ang sasabihin mo, pag-analisa mo sa pananampalataya, malaking question mark yun. Kasi sa lohika, sasabihin, this is matter. Meron dapat bagay. Pero sa pananampalataya, habang wala pa yung bagay na yun, isa sa katuparan mo. Nung wala kang ebidensya, ang paninindigan mo lang, paniniwala mo lang, ang siyang magbubuo nun. Ang hirap. So, sabi ko sa inyo, ang hirap. Pero sabi ko sa inyo, araw-araw nangyayari yan. Araw-araw meron tayong mga nakakamit na noon pinapangarap lang natin. Amen? Minsan hindi natin malubos maisip. Hindi ko lubos maisip. Pero narating ko. That alone, maging appreciative ka sa pagpapala ng Panginoon. Alam nyo ba, maraming nagpagal, maraming nagsipag, maraming nagsakripisyo, at maraming nagawa. Pero dumaan lang ang isang typhoon sa kanila. Lahat ng pundar nila nawala. Nawala. Ano, mas swerte ka? Mas malas lang sila? Ganun ba yun? Hindi po. Wala po yan sa swerte. Yan po ay proseso ng bawat isa. Hindi mo masasabi na, hindi yung mga tao yan, mga walang pananampalataya yan. Hindi mo pwede sabihin yun eh. Everything has a purpose eh. Diba? So that alone, nag-enjoy ka ngayon sa pinaghirapan mo, nipundar mo, alam mo, mas merong saysay, mas merong magandang mangyayari kapag ina-appreciate mo yan. Kung kaya mo magkawang-gawa ka. Amen? Sapagkat ikaw ay bukod na pinagpala, mga kapatid. Appreciate kung anong meron. Amen? Kaya nga sabi ko nga, yung pananampalataya ay hindi lang sa believers lang yan. Lahat ng tao sa balat ng lupa ay may kanya-kanyang pananampalataya. Amen? Para ano? Para buksan natin, no, maging conscious tayo, totoo na sinabi ni Kristo na ako'y naparito para iligtas ang mundo. Sino ba pwede nating ikondena? Sino ba pwede nating itapon sa impyerno? Sino ba pwede nating gusto mong i-persecute, i-judge? Kung lahat ay ginawa ng Panginoon ng paraan para magising sila, para mag-enjoy sila sa salvation. Sino ba tayo?
na siyang magkundina. Pero sadyang may mga tao na baluktot talaga. Maaari sabihin mo lahat na nangyayari, masama o mabuti man ay nanggaling sa pag-ibig. Pero ang mga desisyon ng tao kasi yan eh. Ng mga tao na nakakagawa ng kasamaan ay akala nila yun ang tama sa kanila. Kaya nga sabi ko, lahat ng pag-aaway na yan, misunderstandings yan. Akala nila na yung pagnakaw sa ibang tao, yung mga mabilis na makakuha ng pera, akala nila yun ang makapagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Nang malaman nila na wala pong nakakatakas sa resulta o consequence, pero malaman rin nila na anumang yaman na meron ka, hindi mo makukuha yung totoong kagalakan at kasayahan sa mga material at mga yaman na yan. Amen? So, tuloy tayo, no? Diba sabi natin, bakit merong mga korupsyon? Bakit may mga kasamaan nangyayari? Bakit lahat ito namamayagpag na hindi tama? Kasi nga, this is a revealing time na ipapakita sa atin na matagal na tinatago. Sobrang tagal na ito tinago, mga kabaluktutan na ito. At ngayon, di ba, kailangan i-reveal na para maharap natin ang sarili natin, maharap natin, hanapan natin ng totoong solusyon ng gamot sa ugat ng problema. Sabi dito sa verse 24, "Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only. Likewise also was that Rahab the harlot justified by works, when she had received the messengers and had sent them out another way. For as the body without spirit is dead, so is faith without works is dead also." Amen? Para maunawaan natin, no, lahat ng naririnig ninyo na na-share, hindi lamang sa akin, kundi sa ibang mga nag-share din, di ba? Lahat yon ay kanya-kanyang revelation na naipapakita sa taong yun. At yun ang nakikita niya, kaya i-try niya yung best niya para i-deliver yung mensahe para sa kaunawaan ng ibang tao. Amen? At maaari minsan yung eksaktong detalye, maaaring iba, pero ang importante ay alamin natin yung character ng tao para malirip mo, makuha mo yung kanyang mensahe, yung kanyang punto. Na makita natin na for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Nakita natin no yung mga hindi lamang sa Pilipinas kahit sa ibang mundo, no, yung mga tao na nasa kapangyarihan, na hinalal ng tao, binigyan sila ng kapangyarihan, binigyan sila ng pamumuno sa pera ng bayan, pero ano nangyari? Inabuso, ginamit pang sarili, hindi nila nagampanan yung pinaka-essence ng kanilang posisyon. Kasi sila'y hinalal para sa tao at para, sabi nga diba nila,
hindi naman totoong makapangyarihan ang politiko. Amen? Ang politiko ay actually representante ng taong bayan. Amen? Sapagat ang taong bayan ang siyang naghalal sa kanila. Yung nga lang, ginawa nila ng paraan para mamanipulan nila ang kapangyarihan para sila ang mamayagpag. Ngayon, kung ibalik natin yung essence ng pag-ibig mo sa bayan at yung kawang gawa na gusto mong gawin para sa iyong mga kababayan, maaring nakalimutan ng mga politikong ito, pero ang spirito ay kailanman ay hindi makakalimot. Amen? At ngayon, naghahayag ng spirito sa anumang paraan, maaring sa pamagitan ng kaguluhan, sapagkat nawala na sa puso ng mga taong ito, especially mga corrupt na politiko, sa mandako ng mundo, ang spirito ngayon ay nagre-reveal na. Nire-reveal lahat yan, at with that revelation comes matinding kaguluhan. Palagi yan, kaakibat ng revelation, yung totoong pagsibol ng unawa ay malaking pasabog at kaguluhan. And when it all settles down, ang revelation ng Spirit ang siyang mamayagpag. Kaya nga, napaka-importante, huwag tayong mag-focus sa anuman nangyayari. Sapagat lahat yan ay galaw ng Spirit na ni-reveal ng Spirit ngayon. At bawat isa ay makukuha at makukuha mo ang takdang bagay o happening na deserve mo. Amen? Amen. Yes. Amen. 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 Yes. Maaring gawan nila ng paraan na magstay in power, but when the people rise up, wala silang magagawa. Kaya nga, ito sharing ko lang. Sa akin lang, no? Sa akin lang sharing to, no? We must show our love for humanity through works, do things for people. Through faith, believe in the goodness of people. Sometimes, di ba kasi parang gagawa ka ng kabutihan, pero para sa tingin mo, itong taong ito, hindi worth it na gawa ng kabutihan to. Mukhang masasayang lang dito yung kabutihan ng gagawin ko. Pero hindi mo alam. No? Sabi ko nga palagi, hindi mo alam na yung maliit na kabutihan na ginawa mo sa taong yun, ano man yung tigas ng puso ng taong yun, malay mo, mahimasmasan at mamu, ma, 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 buksan ng kanyang kaisipan na mabuti pala ang gumawa ng kabutihan. Bakit? Sabi ko nga last week, di ba sabi ko, nakain ng dragon ang man-child. Sabi mo, oh no, kinain ng dragon ang man-child. Bakit? Successful eh. Napatay nila si Jesus Christ eh. Napabayubay nila sa krus ng Kalbaryo eh. Pero hindi nila alam na yun talaga ang purpose ng Spirit, na kailangan talaga mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo upang siya ay maging tagapamahagi, maging comforter. Amen? At hindi na siya limitado sa iilan lamang. Nung siya'y namatay, naging Holy Ghost siya, saan siya pumunta? Sa lahat ng tao. Amen? At ngayon, ano man yung gaano man kahalang ang kaluluwa mo, ngayon, ang man-child nagigising na. Ginigising ka na. Bawat isa. Yung mga dictators na yan, yung mga masamang tao na yan,
Hindi ninyo alam, gabi-gabi, inuusig sila ng kanilang konsyensya kasi kumakatok yung man-child sa kanila. Nandito ako, buhay ako, ano sa tingin mo na gawin mo para lunurin yung napakaliit na tinig ng pag-asa, hindi mo matanggal yon sapagkat buhay si Kristo sa bawat isang nilalang. Maaari yung iba hindi naniniwala sa Kristo, ano man yung spirit na meron sila, pero yung spirit na yon ay si Kristo. Maaring iba yung tawag, maaring iba yung term, pero isa lamang ang spirit. Amen? At tayo, ni term natin Kristo. Maaring sa kanila, iba yung tawag. Basta buhay ang Espiritu sa bawat nilalang. Bakit? Bakit mo alam, Pastor, na buhay ang Spirit sa bawat nilalang? Eh, may buhay sila eh. Yung same Spirit na siyang may likha ng langit at lupa, ang siyang nagbibigay buhay sa atin, sa bawat sa atin, sa mga taong masama, sa mga anuman yung mga masamang gawain nila, parte ng proseso nila yon. At eventually, sisingilin sila at ire-restore sila back to the upright condition. Pero kasi yung iba, may mga papel na kailangang gampanan. Katulad ni Judas, di ba? Kailangang mabetray si Jesus Christ. Kung hindi siya ni-betray ni Judas sa takdang panahon na yon, hindi mabayubay sa krus ng Kalbaryo si Jesus Christ, hindi ma-fulfill mga kasulatan, hindi siya mamatay, hindi, di ba? Maraming hindi mangyayari. Bakit? Kasi kailangan gumanap ng papel. At sabi nga, sana makita natin na ang papel, ang spirito na siyang nag-ooperate sa lahat ng maganda at mabubuting bagay ay siya ring spirito na kailangan magbalat kayo minsan sa contrast para magningning ang mga bagay na mga ganda at maghari ang maturity sa bawat tao. Kung walang struggle, kung walang contrast sa tao, walang magmamature. Diba? Nakita natin, no? Lahat ng mga kahirapan na pinagdaanan natin bawat isa, siyang naging susi para naging mature, mas matatag, mas matibay tayo kung sino tayo ngayon. Amen? So dito, faith, believe in the goodness of people, and true love, loving them for who they are. The actions we are putting out are proof of that. Amen? Siyempre, yung mga bata, yung mga hindi pa nasa wastong edad, talagang subject talaga sila sa magulang nila kasi nga hindi pa sila nakakarating sa tamang age ng maturity. But when, di ba, nung tayo'y nakarating na, nung tayo nag-mature na, nag-asawa na, di ba, hindi tayo palagi bumabalik sa magulang natin na humihingi tayo ng gabay, ng turo. Kasi marami na tayong pinagdaanan na. Meron na tayong sariling pamilya. Amen? Doon tayo natututo. Pero lahat ng pinagdaanan natin, anumang mga maganda at hindi maganda, lahat yan ay nakapag-contribute sa ating pagkatao. Amen? So when Jesus Christ said, Father, forgive them, for they know not what they do. This is my personal thought on this statement. It's hard to apply this statement to only the believers and saints only, or to only the chosen few in the future to come. No, I think this applies to all of humanity as a whole, because all creation is humanity. How can you say you are here to save the world, but you actually mean only a chosen few?
Di ba? Jesus himself said, I came not to judge the world, but to save the world. The world equals humanity. Ito po ay parte ng sarili kong kaisipan na paano, 'di ba, kung yung dating kaisipan natin, kung pagbabasehan natin ang salvation, ang konti natin, sobrang konti natin. Amen? And yet, kahit na meron tayong paghahatol sa tao, 'di ba? Pero yung mga mahal natin sa buhay, gumagawa tayo ng paraan na para maligtas sila, na-justify natin sila, kahit na lasinggero, kahit na ano man, 'di ba? Nang malaman-laman natin na ang salvation ay hindi sa pili lamang, sapagkat iisa lamang ang Espiritu nagbibigay buhay sa lahat. It's just na nakakalungkot yung iba, talagang baluktot lang talaga ang pinili nila sa buhay nila. Kasi personal na desisyon naman yun ng tao eh. Akala nila hindi sila mahuhuli. Akala nila wala silang pananagutan. So hayaan mo na. Sila nang bahala sa kanilang mga desisyon. So last slide ko na to. Sometimes we get too caught up in how to please people around us to the point that we change for them, not change for our own betterment. And we find ourselves on the web of various situations that leave us in confusion, conflict, of showing our true self. Di ba minsan kasi parang gusto natin na magustuhan tayo ng tao kung ano-ano ng ginagawa natin na hindi mo naman talagang attitude o hindi mo talagang gawain, di ba? Tuloy, ikaw, hindi mo na alam kung sino ka talaga. Kasi puro nga ginagawa mo para lang makuha ang loob nila. Ngayon, good advices, wisdom are to our advantage if we truly understand it for application. Sa mga magagandang advice, 'di ba? Pakinggan natin at at gawin natin. Amen? Minsan kasi kapag palagi naghahanap tayo ng approval sa ibang tao, nawawala yung sarili mong identity. Kaya napakaimportante na huwag kang palagi magpapadala sa mga naririnig mo sa ibang tao. Pero siyempre kung meron silang magandang advice sa'yo, pakinggan natin. Pero hindi to the point na mawawala kung sino ka talaga. Amen? Amen. Papahan Panginoon? Amen. Sana po ay naging pagpapala ang aking sharing na makita natin na Amen. Kaya natin to. Mainit na. Ano to? Amen. Amen. Sabi nga ni Bardon, di ba? Ano yung mensahe sa buhay mo? Mensahe lang ba yon? Aral lang yon? Magandang advice? Magandang quote-quote lang? Napaka-importante na may sa buhay natin. At um, importante rin na marinig rin natin ang bawat
komento ng bawat isa. Amen? Um, napaka um, makita natin na ang operation ng Spirit, no? Huwag natin kalimutan yung essence ng buhay. Para tayo lumago, para tayo mag-mature, paano tayong lumalim sa ating ah, relationship. Hindi lamang sa mga taong kasama natin, mga loved ones natin, kundi rin sa ating sarili. Kung paano yung spirit, anong relasyon mo sa iyong spirito. Minsan kausapin natin si Kristo sa bawat sa atin. Habang tayo nanalangin, habang tayo ay nagme-meditate, o nakikinig tayo nagbabasa tayo ng Biblia, lahat yan ay makakatulong sa atin sa pag-move forward natin, especially sa panahon na ito, para maging realidad sa atin ang ah, present move ng Spirit ngayon. Amen? Amen. Meron kaya sa loobin, Pastor?